Okay, so magandang araw ulit sa inyo. Since tapos na tayo sa create at read operations, mag-move forward tayo para sa update at delete operation. So ito yung ating previous project. Ito yung sa part ng pag-display. So ito yun. Ngayon, para makapag-update at delete tayo, magdadagdag tayo dito ng another column. So unahin natin si update. So sa table heading, magdagdag lang kayo dyan ng isang column pa or table data. Pag titignan natin yung output, magkakaroon siya ng another column dito sa part na to, table heading. Then dito naman, ito na yung sa table body. Ito na yung nasa for loop nyo or while loop. Okay. So sa loob ng t-body, magdadagdag din tayo dyan ng button. Or gagamit tayo ngayon ng anchor tag. Pagmumukha na lang natin siyang button. Table data. Anchor tag. So yun, nagkaroon tayo dito sa ating table body ng update button. So kung tutusin, hindi to button, link siya. Ngayon, para magmukha siyang button, pwede tayong gumamit ng bootstrap class. Okay. So ganito yan. Class, btn. Then kung anong kulay ang gusto nyo. Sa akin, yellow na lang. Pag nireload natin yan, magiging button na siya. Ngayon, kapag pinik natin itong update button, ang gusto natin is mapunta siya sa isang form na kung saan pwede nating i-update yung mga data. So dito dapat, dadalhin niya tayo sa update form na. Okay, so update form. Sa loob ng href, dito nyo ilalagay kung saan nyo gustong mapunta yung mga data, or kapag click yung button, kung saan nyo gustong mapunta, dito nyo ilalagay. Pag pinindot natin yan, mag-not count siya. Kasi non-existing pa itong update form. Ibig sabihin, wala pa tayong file. Hindi niya mahanap. So, maggagawa ulit tayo ng panibagong file. Dito, right-click nyo lang new file, then update. Okay. So, para hindi na tayo tumagal, ikakopy ko na lang itong form natin dito. Pares lang naman kasi yan. Ang pagkaiba lang, ito blanco, dun sa update form is magkakaroon na siya ng laman, which is yung kung sino yung gusto yung i-update. So, kapag pinindot natin yan, mapupunta na siya sa form. So, dito, hindi natin alam kung kaninong data yung i-retrieve kasi wala tayong reference sa kung sino yung kiniklik natin. Para magkaroon tayo ng reference, gusto natin kapag pinindot natin itong update button, mapupunta sa URL yung ID. So, kung sino man yung i-update natin. So, dito sa href, sa display.php, magdadagdag tayo dito ng question mark ID is equals to, then kukunin natin yung ID ng mga records na yun, ng specific records na yun. I-echo natin dito yung ID, kanilang mga ID. Yan. So, kapag pinindot natin to, pansin nyo itong URL, mag-append siya dyan ng parameters. So, yun. Update form, question mark, then ID is equals to 1. Since meron tayo dito sa ating URL, yung method na ginagamit kapag nasa URL, yung ating kukunin values is get method, di ba?
get method. Okay. So, punta tayo ng update form. Pupunin natin yung ID. Record ID. Ito, variable lang. Kahit ang pangalan mo. Okay. Is equals to get. Get ang ginamit kasi nasa URL ko natin kukunin yung ID. Get ID. Yan. So, andito na yung ID na kailangan natin para sa kung sino yung gusto natin i-update. Susunod, i-retrieve natin yung mga information na related sa ID na ito. Statement, magpiprepare lang tayo ng ating query. Again, wala tayong reference sa connection or sa database mismo, kaya i-require na lang natin ulit. Require once read one. Edit person. Database connection. That page. Connection, prepare. Select. All. From basic info. Itong basic info, ito yung table na ginawa natin. Mag-depend sa inyo yan kung anong pangalan ng table nyo sa database. Since hindi naman natin kukunin lahat ng records doon, specific lang, gagamit tayo ng where clause. Where. I-specify natin kung kaninong data lang yung kunin natin. Where ID is equals to question mark muna. Kasi gagamit tayo ng binding parameters for security reasons. So, dito sinasabi lang natin na kunin mo lahat ng column sa table ng basic info na kung saan yung ID niya is kung ano yung laman nito. So, naka-specific lang siya. Isang data lang yung kunin natin. Unlike sa display na kinuha mo lang lahat, kaya wala itong part ito. Okay. Sunod is binding parameters. Statement na yan, ibabind natin siya sa actual ID. So, sa part na ito, sa mga nauna nating ginawa, SSS, di ba? Ngayon, since integer itong ID natin, number siya, kaya integer. I ang gagamitin natin dito. I. Isa lang siya kasi isa lang naman yung kailangan nating i-bind na naka-question mark dito. Yan. So, kung ilan naka-question mark dyan, dapat yun din yung karami yung ilalagay dito. Since na-bind na natin yung kailangan nating ID sa ating query, i-execute na natin siya. Execute. Okay, so, na-execute na natin dito yung ating SQL query. Kailangan na natin makuha yung result. Get. Result. Then, i-convert natin siya as a associative array para magamit natin yung ganitong part kung naaalala nyo. Para magamit natin yan, kailangan natin i-convert yung result na ito sa associative array. So, student,
equals to, ito natin yung result. Fetch natin as associative array. Fetch associative. Okay, so andito na yung ating associative array ng specific data na kinuha natin sa database. Okay. So ngayon, i-display na natin siya dito sa ating form. I-load natin to. So dito natin ilalagay yung mga na-fetch nating data. So una dyan, yung fname. So value equals php ulit. Then i-echo natin yung kunin natin student or bracket fname. So yan. Tap na lang natin ito para mabilis. mname. So kung i-reload natin ito, dapat mag-display dito yung mga nakuha nating data. So ito diba mali ito? 0. Dapat yan last name. So ito yung kailangan natin i-update. So kung inside. Sa form, alisin natin itong insert. PHP. So napansin ko sa inyo, ayaw niyong gumamit ng attribute nito. Ewan ko kung bakit. Sige, alis na lang ako. Although pwede naman talagang dito sa file nito, ito na tayo mag-process ng ating updating. Kung ayaw niyong gumamit nitong action. Sabagay pang parang yung palis naman. So alis natin yung action. Itira natin itong method ng oops. PHP ulit tayo. PHP. So, ang gagawin natin dito is yung pag-update na kasi tapos na tayo sa displaying. Update. So, okay na tayo dyan. Nakuha natin yung ID, nadi-display natin yung mga kailangan natin i-update. So, ngayon kapag sinubmit, dapat ma-update na sa database yung kung ano man yung na-update